Maisog, doomed to fail. Alam nyo, kaninang umaga paggising ko, basa agad ako ng mga balita. Kasi baka ako, hindi na si Bongbong Marcos ang presidente natin. But as expected, presidente pa rin po si Bongbong Marcos. Kasi kahapon, nagkaroon po ng maisog rally dyan sa Liwasang Bonifacio kung saan ang mga DDS vloggers ay pinangangalandakan na katapusan na ni President Bongbong Marcos, nasisipain na sa pwesto si Bongbong Marcos, na dapat manginig na si Bongbong Marcos dahil ito na, magpi-people power na daw. Natapos ang kanilang programa. Wala pong naganap na people power. Pero hinintay ko pa rin po. Kaya nga kaninang umaga paggising ko, tinignan ko kung meron nangyari sa people power ng maisog. Wala po. Kaya talaga ang conclusion po dyan, ang maisog people power was doomed to fail right from the start. Mula po na nag-umpisa sila na mag-rally ng maisog nila. Tinawag nilang prayer rally, tinawag nilang peace rally, ngayon tinawag naman nilang People's Sona. Pero ano ang nangyari? Obviously, wala pong people power na nangyari. Dahil ilang ulit ko lang sinasabi, wala po kasi silang sapat na people at wala po silang power. Kapag isa man lang po dun sa dalawang yon ay absent, wala pong mangyayaring people power. Kahapon po pinanood ko yung mga vlogs sa mga BBM vloggers at doon nga pinakita nila na around 5 o'clock in the afternoon, kokonti pa lang po ang tao sa Liwasang Bonifacio. So sumasagot naman yung ibang mga DDS at sinasabing hindi kayo fair kasi ang pinakita nyo lang yung mga pictures nung maaga pa, yung wala pa talagang tao. Samantalang andun daw sila at nasaksihan nila ang napakaraming tao. So bago naman ako maniwala sa mga BBM vloggers, kasi baka nga naman sabihin ito mga DDS kasi one-sided tayo, pinanood ko po yung mga videos mismo na galing sa maisog sa mga DDS vloggers. And true enough, kulang na kulang po talaga sa tao. May pasumba-sumba pa sila. Pero talaga pong hindi po sapat ang tao para sila ay makapag-people power. So nasaan yung ipinagyayabang ng mga DDS vloggers doon sa mga thumbnail nila na punong-puno daw ng tao, nakatapusan na daw ni BBM. Pero ang katotohanan po talaga ay kulang po sa tao. May tao, yes. Pero kulang na kulang po para mapatalsik nila si President Bongbong Marcos. Don't believe my word for it. Kasi ako po ay BBM vlogger, ako po ay isang Marcos loyalist. Ang ipinakita ko po mga pictures galing sa doon sa rally mismo na wala pang tao. Yun po ay maaga-aga pa, mga between 5 and 6 in the evening. Pero hindi ba, kung talagang kayo ay may planong patalsikin si Bongbong Marcos at gusto nyong magpakita ng puwersa, kahit na ganun pa lang kaaga, dapat nandun na kayo sa venue, handang-handa na kayo mag-people power. Gusto nyong ipakita sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na kayang-kaya nyo, that you have the numbers. Sabi nga ng isang abogado dyan do not underestimate the numbers ng mga DDS. Pero kayo na po ang humanap sa YouTube. Hanapin nyo yung mga videos nila. Hindi po siksikan ang mga tao. Kasi syempre kapag punong-puno na sinasabi nila na ang dami daw tao, dapat yon hindi mahulugang karayom. Pero hindi talaga. Hindi talaga puno. Hindi po talaga po pwedeng mag-people power. So nasaan yung mga kayabangan ng mga DDS vloggers na pinangangalandakan nila na katapusan na ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Doon nga sa ibang mga pictures nila, maraming bakanting sila. But then again, sige, maaga pa. At may mga naka-green na t-shirts. Siyempre, in support of Vice President Sara Duterte. Pero, nasaan ang suporta ng tao para kay VP Sara? Di dapat naging sea of green. Dahil wala na nga si Sara Duterte sa unity, di ba? Ito na ang pagkakataon para ipakita ng mga Sara Duterte supporters ang kanilang puwersa, ang kanilang lakas, ang kanilang pagmamahal kay VP Sara. And if I am not mistaken, ito ang unang rally nila na officially wala na si Sara Duterte sa unity. Pero para nakakadismaya naman, nasaan ang suporta nyo kay Sara Duterte? Ipakita nyo, ngayon kailangan ng maisog rallies ang mga Sara defenders, ang mga Sara supporters.
Ito na ang pagkakataon para ipakita nyo sa buong Pilipinas na mas marami kayo kaysa sa mga Marcos loyalist. Yan ang gusto ninyo eh. Gusto nyo ng kompetensya. Ayaw nyong makiisa sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero ang pinapakita nyo, mula pa nung umpisa ng mga maisog rally, imbis na dumami kayo, nababawasan kayo ng bilang. Bakit? Dahil nagising na ang karamihan kung ano ang totoong pakay ninyo, kung ano ang totoong agenda ninyo. Akala ko ba naglabas ng pahayag si ex-President Duterte na sinasabi niyang wala daw interesado na pababain si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Wala daw interesado sa kanyang grupo na pag-resignin si PBBM. Ano tong isinisigaw ng tao nyo dyan? BBM resign? Kasi magpi-people power kayo para patalsikin si Bongbong Marcos? So, ibig sabihin, it's either nagsisinungaling si Rodrigo Duterte or ayaw siyang pakinggan ng mga supporters niya. Kayo ang humanap sa YouTube para kayo mismo ang magpatunay. Ganun ba talaga kadami ang tao nila para makapaglunsad ng people power? Wala pong magaganap na people power. Sawa na po ang tao sa gulo. At kitang-kita na ng mas maraming Pilipino kung bakit nyo ginagawa yung rally-rallying yan. Gusto nyong pabagsakin si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Ayaw po ng tao ng ganyan. Bakit hindi kayo makapaghintay ng 2028? Nakikita ng tao na gustong-gusto nyong iupo si Sara Duterte para mapagtakpan lahat ng kasalanan ng previous administration. Kahit na halos hindi na makalakad si ex-President Duterte, ginagamit nyo pa rin siya para sa sarili nyong agenda. Ito nga mga maisog rally lately. Hindi na rally ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay pangangampanya ng mga tatakbong senador sa 2025. Ginagamit nyo na lang yung rally para mangampanya. Pero good luck na lang sa inyo. Dahil ngayon pa lang, wala po kayong pag-asang manalo. Lalo na yung Vic Rodriguez, yung Trixie Cruz Angeles, si Harry Roque, si Sal Panelo. Sana nga pati si Lauren Baduy tatakbo na rin senador saka si Ka Eric Celis para magkaalaman na. Kasi yung grupo ninyo, akala nyo kayo yung mga superior na nilalang. Akala nyo kayo ang makakalutas sa problema ng bayan. But sad to say, yung mga pinagsasasabi ninyo ay lalong nagigising sa katotohanan ang marami sa ating kababayan that you are not worth it. Na nakikita namin kung ano ang agenda ninyo. Puro pang-personal. Puro pang-sarili lamang. Kunwari pa kayo pabayan-bayan Yung pala gusto nyo lang maging senador. So ito mga maisog rally na to, lumalabas po yan na para lang ipakilala ang mga senatoriable ng kampo ni ex-president. Tapos may nabasa pa akong isang post ni ex-president Duterte. Dito daw sa administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pong freedom of speech. Wala pa bang freedom of speech ang ginagawa ng kampo ni ex-president? Kung makapagmura kayo sa rally, kung ano-ano ang sinasabi ninyo, kung makapag-akusa kayo na bangag si President Bongbong Marcos, na hanggang ngayon, hanggang akusa lang naman kayo, 2 taon na ang PBBM administration, may naipakita ba kayong pruweba? Kung tutuusin, kung ginagamit nyo ang utak ninyo, ang isang drug addict ay hindi makakapag-perform ng kanyang duties, lalo na at presidente, sa dami ng hinaharap niyang problema ng bansa, sasabihin yung addict yung tao? Makukuha ba niya ang paggalang ng mga world leaders natin? Manood kayo ng mga statement ng mga business tycoons natin. At hangang-hanga sila at saludo sila sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Kayo lang kasi ay may sarili mga agenda. Gusto niyong patalsikin at alisin si Bongbong Marcos at ilagay si Sara Duterte. O hindi ba noong ko pa sinasabi yan na itong pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos ay planado na, umpisa pa lang ng kampanya nang hindi sinuportahan ni Digong si President Bongbong Marcos. Nang umpisa pa lang, ipinakalat na ni ex-president na meron tayong presidentiable na addict na gumagamit ng cocaine. So hanggang ngayon, yun pa rin ang pinipilit nila. Kahit yung mga supporters nila magbasa kayo ng comment, kaysa bangag. Wala na bang ibang issue? Hindi ba kayo marunong tumingin ng totoong bangag? Magagawa ba ng isang tao ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, yung mapaganda niya ang takbo ng ating ekonomiya na bagsak dahil sa pandemya? Ang makipag-usap sa mga presidente, sa mga leaders ng iba't ibang bansa,
at mapahanga sila, ang makuha ang respeto ng mga businessman natin kung ang presidente natin ay bangag? Wala na ba kayong maiba tong ibang issue? Isa pa yung 20 pesos na bigas. Hanggang ngayon, kesyo asa na daw yung 20 pesos na bigas na ipinangako ni BBM. Nagkamali kami ng pagboto, nabudol kami ng dahil sa 20 pesos na bigas. Apakakitid naman ng utak ninyo. O bakit ganon? Dahil umpisa pa lang, yan ang ipinapakalat ng mga anti-government, ng mga anti-BBM. Dahil ang akala nila kapag ang isang kasinungalingan ay paulit-ulit mong sinasabi, ito ay nagmimisto lang totoo. Pero hindi na po ganun ang sistema ngayon. Ibang-iba na po ang panahon ngayon. Kaya yung nagsasabing matutulad si President Bongbong Marcos kay Apo Lakay at siya ay mapapabagsak ninyo, napakalaki po ng kaibahan ng sitwasyon nung panahon ni Apo Lakay at nung panahon ngayon ni President Bongbong Marcos. Kahit na anong gawin ninyo, magsumba kayo, magampanya kayo, magmura kayo, magbitaw kayo ng kahit na anong masasakit na salita laban kay President Bongbong Marcos, kokonti na lang po ang maniniwala sa inyo. Dahil bukod sa mga pro-BBM, mga pro-government, mas marami pa pong mga Pilipino alangan naman pumanig sa inyo. Kitang-kita na nila ang kaibahan ng Duterte administration at yung style ng pamamalakad nila at ng PBBM administration at yung pamamalakad ni President Bongbong Marcos. So, ngayon kumalas na si Sara Duterte sa Unity. Hindi ba dapat mapuno nyo na ang inyong mga maisog rally? Hindi ba dapat puro berde na ang makikita natin doon in support of VP Sara? But sadly, nasaan ang suporta ninyo? Akala ninyo matatakot nyo ang mga tao? Akala ninyo masisira nyo ang SONA ni President Marcos bukas, July 22? Nakita nyo yung mga events. Nag-resign si Sara Duterte sa DepEd. Naglabas siya ng pahayag tungkol sa designated survivor. At ano ang pakay ng kanyang statement para takutin ang mga attendees para hindi na lang pumunta sa SONA ni President Bongbong Marcos at baka may mangyaring ang pagsabog or whatever? Tapos naglabas pa sila ng sunod-sunod na survey na kesyo bagsak daw ang rating ni President Bongbong Marcos at tumaas ang rating ni Sara Duterte. Ang Vice President na sinasabi ng marami, wala namang ginagawa pero mataas ang rating. At ang Presidente na wala na halos tulog, inikot na ang buong Pilipinas para tulungan ang ating kapwa Pilipino, siya pa ang babagsak ang rating. Tapos ito, yung mga maisog rally ninyo, meron pa kayong naunang People's SONA ninyo. Para ano? Lahat para i-discredit ang SONA ng ating Presidente Bongbong Marcos. Kung kayo wala nakikitang maganda sa ginagawa ng ating Presidente, aba ay mag-solo kayo. Dahil tulad ng sinabi ko, yung inyong mga maisog rally at ang inyong planong mag-people power to oust the President is doomed to fail right from the very start. At hindi po pahihintulutan ng Diyos na mangyari yan. Alangan namang kampihan ng ating Panginoon ang isang dating presidente na tinawag ang ating Panginoon Diyos ng stupid. Hindi pa po nakakamtan ni ex-president ang kanyang karma, ang kanyang kaparusahan nung tinawag niyang stupido ang ating Diyos. Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos at para sa inyo, tama yung sinabi ni ex-president na stupido ang ating Diyos. Hintayin ninyo at darating ang karma sa mga taong umaalipusta sa ating Diyos. Tapos yung iba mga kasamahan nyo pa, may mga pasumpa-sumpa pa na kesyo si President Bongbong Marcos, ang kanyang pamilya ay makakasakit ng malubha. Pagsama-samahin nyo lahat yun, lahat po yan babalik sa inyo. Kaya kampante lang po ang mga pro-BBM at lahat ng naniniwala sa ating gobyerno na wala pong mangyayari sa masamang balak ng grupo ni ex-president. Hindi ko binoto si Rodrigo Duterte. Pero para sa pagkakaisa, kailangan natin suportahan kung sino ang inilagay ng Diyos. Pero itong mga DDS, hindi sila naniniwala dyan. Malamang hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hindi nila alam yung talata na nagsasabi na lahat ng leaders ng bansa ay itinilaga ng Diyos. Dapat tayong magpasakop at makiisa sa kanila. Pero, obviously, itong mga taong ito ay hindi naniniwala dyan dahil ang kanilang pinaniniwalaan ay ang self-appointed Son of God na si Apollo Quiboloy. Ano ngayon ang nangyayari sa kanila? Hindi pa ba karma yan? O nag-uumpisa pa lang ang pagbalik ng karma sa kanila?
So, ilang maisogradi pa ang inyong gagawin para matauhan kayo sa katotohanan na walang kahihinatnan ang mga plano niyong pabagsakin si President Bongbong Marcos. Well, sa bagay, hanggat may pondo kayo, ituloy ninyo yung rally ninyo. Pero hanggang dyan na lang kayo. Wala pong magaganap na people power. Itaga nyo yan sa bato. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.